Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May another seawater damage na naman po tayong gagawin ngayon. And this time ay iPhone 12 Pro Max naman po ang susubukan nating paandarin. Short history story po muna tayo sa nangyari sa iPhone. Dahil summer ay nag-beach ang may-ari at nilagay sa waterproof phone pouch ang iPhone bago sumabak sa activities nito sa seafloor. At dahil naka-waterproof naman ang iPhone, ay tiwala siyang protected ang kanyang iPhone sa tubig dagat. But when the activities got extreme, di niya namalayan na pinasukan na pala ng tubig ang pouch at doon na rin nagka-problema ang kanyang iPhone. And upon checking the iPhone, ay natuklasan ko po na fully shorted ang motherboard at may mga corrosion po akong nakita sa iba't ibang bahagi ng motherboard. At ang pinaka-worst po sa lahat ay ang area ng display circuit. Sa tindi po ng sunog na sinapit ng display IC, ay halos magmukhang abo na ito at ang mga nakapaligid sa kanyang components ay halos di na rin po makilala dahil sa kapal ng corrosion na bumalot sa mga pyesa. Tingnan nyo naman po ang itsura ng motherboard. Sa unang sulyap ko nga po ay naitanong ko agad sa aking sarili kung magagawa pa po kaya natin ito. At dahil willing to wait at willing to pay naman po ang ating kliyente, ay wala na po akong nagawa kundi ilagay po sa walang kasiguraduhan ang aking skill at effort. Kung magagawa po natin, ay kikita po tayo at kung hindi naman po ay thank you lang sapat na. Ganun po talaga ang labanan dito sa repair services, no fix no pay po tayo. May mga ibang repair shop or services naman po ang may bayad ang diagnosis fee pero dapat ay maipaalam po muna natin ito sa ating kliyente. Karapatan po ng bawat customer ang maintindihan kung para saan ang bawat piso na binabayaran nila upang walang malaking what is sa kanilang isipan at magkaroon po ng peace of mind ang magkabilang panig. At kung may karapatan po ang bawat kliyente, ay meron din naman pong karapatan ang mga repair shop na mag-demand ng diagnosis fee. Ang diagnosis fee po kasi ang magsisilbing proteksyon namin sa mga customer na kumukuha lang ng info at wala talagang balak magpagawa in the first place. Matagal na po ako sa ganitong serbisyo kaya halos lahat na po yata ng klase ng customer ay nakaharap ko na. Hindi lang po kasi skill, gamit at kuryente ang nagagamit namin during diagnosis process. Andyan din po ang importante sa lahat, ang oras. Kaya understandable naman po talaga ang hinihinging diagnosis fee ng mga repair shop services. Mabalik po tayo sa ating main topic. Kung mapapansin po ninyo na sobrang malinis po ang motherboard, ay dahil po nilinis ko po muna ang buong motherboard gamit ang ultrasonic machine with mechanic cleaning solution. Mas komportable po kasing mag-microsoldering repair kung malinis ang ating nire-repair. Malaking advantage po ang malinaw natin makita sa microscope ang bawat detalye at hibla ng ating kinukumpuni. Ang tinanggal ko nga po palang component ay ang display IC. Napuruhan po talaga itong display IC. Pati na rin ang nasa ilalim nitong pads ay nangatanggal din dahil sa short circuit na nangyari. Obligado po tayong palitan ng display IC ang unit at lagyan ng jumper wire o mga paa ang mga lifted pads sa motherboard. Susubukan ko pa sanang i-YCS o tulad sa ginagawa ni Master YCS na nire-revive pa niya ang mga sirang IC. Pero parang hindi ito uubra sa mga crystallized IC. Kaya kumuha na lang ako ng used display IC sa aking mga donor board. At matapos po nating i-prepare ang display IC na ipapalit natin doon sa nasunog na pyesa, ay heto't isusunod naman po nating gagawin ay ang paglalagay ng paa sa mga nangatanggal na pads sa motherboard. Sabay-sabay po nating panoorin ang buong proseso ng walang halong storya para mas maramdaman po natin ang obra naming mga technician.
Matapos po ng hinabahabang pagtatanim natin, ay finally umabot din po tayo sa finish line. Dito na po natin masusubukan kung successful po ba ang ating effort at sakripisyo o mauuwi na lang po kaya sa thank you ang ating pinagpaguran. And alhamdulillah, all thanks to Allah, dahil nakita na po natin ang Apple logo sa ating OLED display. Patunay lang po na kapag may tiyaga ay may naghihintay na pag-asa. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you soon on our next videos.